Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sokgang Jr. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Update. At so far, yung last ko na this year, yung last time ko na Facebook Live, nag-aabang sana ako kung may magtanong ba na biblical. However, wala. So, yung bukada, update ko lang kayo. At sa ngayon, regarding naman sa status ko sa trabaho, talaga naman ganun talaga yung kapalaran ng mga kagaya kong mga mahirap at mga nasa laylayan ng halimbawa, laylayan ng isang organisasyon bagaman 24 years na ganun pa rin. Ganun ho kadali yung magtanggal, pero yung paano ka ibalik ay talagang duduguin ka. So 24 years na ako sa serbisyo. Siyempre to follow lang sa requirements, kumuha pa rin ako ng NBI. 24 years ko nandiyan naman ako sa serbisyo. So okay lang din kasi kailangan din naman At yun nga, na-delay yung NBI ko doon dahil sa may tawag nito, may kapangalan pa siguro kung ano. So yun naman, nasubmit ko naman siya at sa ngayon wala pa namang update dahil yung last ko na communication doon, yung nagsubmit ako ng NBI at may tumawag sa akin doon sa isang opisina sa Human Resource Management, HRM, Coast Guard HRM, Human Resource Management, na yun lang yun. At doon naman sa Human Resource Procurement Center, infohan lang din ako or papadalhan ng note. At may mga nasasagap akong balita, however ayaw ko namang sabihin dito. So ganun lang ho. Yung issue ko naman para sa kaalaman ninyo, yung sa releasement lang naman. At yun lang yung pinaka-issue doon. However, sigurado merong mga humaharang at kung ano ng mga natatanggap ko ng mga messages. So in short, siyempre sa loob ng halos 8 buwan na hindi na ako sumasahod, saan mapunta yung budget noon kasi hindi naman binabalik sa national government yan. Kailangan i-consummate mo yan So ganun yun siya. Yung sinasabing utilization, meron pa yun sila, may mga termino sila dyan regarding sa budgeting So yun lang yun. So yung akin lang, wala talaga pang sa lawyers, pero kung na-announce ko naman ito na kung sakaling merong pinanawagan kung makarating man doon sa kinaukulan, ay sana nga matulungan din ako. So yun lang yung akin. So sa ngayon nag-aabang ako rito dito sa bahay yun. Masigasig tayo rito mag-igib ng tubig at salamat sa Diyos dahil may mga nagpapaigib pa. Para lang minsan siyempre sa pagpapaigib nila kumikita rin ako pang gasolina, yun, pang kain. At yun lang, ngayong taon nagbalikan na sa school yung mga bata, yun. At ang problema ngayon may mga sakit-sakit pa. Yun ang problema, ang dami ho talaga nagkakasakit ngayon mga kabataan. Grabe. So yun lang yun. At with regards naman sa issue ngayon, talagang sa Pilipinas, sa kasalukuyang politika or masabi nating atmosphere, environment, politics, or national, pag nagsasalita ka ho ng mga bagay na katotohanan, talaga hong may mga nasasaktan. So, ganon. So yun na yun. Parang naalala ko dati nung mga early 70s ba? Kasi pinanganak ako 70s Nagkaisip-isip na ako noon, mga 6 years old Talagang, ewan ko ba. So, ito naman, may mga issue dito. Tulad yan, nagbabasa ako ng mga local news dito sa social media. Ang isang issue ko dyan, yung nakita ko dun si Congressman Barsaga, talagang grabe ho yung ginawa sa kanya. So, ganun lang din ho. Ang akin kasi, bakit ako na-involved na hindi ako nakapag-green list is, una, ayaw kong sabihin dito. Pero yung sa akin lang, matapos ko man yung deliberation, halimbawa kung sakaling dumating man yan, i-update ko rin ho kayo kung anong nag-transpire doon.
At ang issue lang dyan sa akin is to renewal lang ho ng tinatawag na kontrata. Sana makakita rin ako ng mga tutulong sa akin liban pa doon sa pagbalik sa Coast Guard kasi may kailangan din tayong mga dapat gawin din. So, yun lang yun. Kasi nakasaad naman yan sa batas. However, siyempre kung sino yung nakahawak ng kapangyarihan ngayon, sila ang makapangyarihan. At malungkot nga lang dahil sana lang makausad din ito. So, with regards pala kay Barsaga, nabasa ko naman sa kanya, ang dami yung kinaso sa kanya eh. So, hindi ko naman siya nag-aabogado ako para kay Congressman Barsaga, although na hindi man ako follower ni Congressman Barsaga ng 4th District ng Cavite. Ako nagbabasa rin ba ako? Ito tulad nito sa Google. Basahin ko na lang. A constitutionally duly elected person is an individual who has been chosen for public office through an election process that adheres to all the qualifications, procedures, and legal requirements specified in the relevant national or state constitution and associated laws. So, ito mga bagay na ito talagang mabibigat ito kasi laban ito sa ginawa sa kanya. So, salamat pala sa nag-iisa kong viewer. Salamat sa iyo. So, touchdown ko muna dito yung mga politics on legal side ba. Although na hindi naman ako abogado, pero karapatan din ho natin para ho mag-aral ng mga bagay. Ito, sa kaalaman ninyo, hindi naman ito aking interpretation. Ito yung sinasabi ng batas. Opo. Yung issue kay Barsaga, kung ano-ano na lang pinagpapatong sa kanya, sinuspindi pa siya. So, yun yung kasi yun, yung House of Representative na policy yun, palisiya nila yun. Bakit nila sinuspindi si Barsaga? So, hindi ko maintindihan bakit nga yung isang congresswoman member yon sa komunista, NPA yun eh. Tapos may na siya, may hatol na sa kanya, na guilty siya. Bakit na hindi patuloy pa rin silang naglilingkod? Kasi meron ho silang tinatawag na immunity. Para bang hanggat na sa opisina ka, pwede kang magserbisyo. So, yung kay Barsaga naman, akin lang binabasa ko lang ito para din sa ating kaalaman ba. For academics purposes only. So, ituloy ko lang. Doon muna sa last line and ito muna. Election process that adheres to all the qualifications, procedures, and legal requirements specified in the relevant national or state constitution and associated laws. So, yun ang mabigat kay Barsaga. Talagang madugo-dugo kasi siyempre may tinatawag ito na mga repealing clause. Sa agriculture may primary laws. Isa ito sa mga primary. Ang pumigil lang kay Barsaga doon sa yung congressman ng 4th District ng Cavite is yung policy doon sa House of Representatives. So, titingnan natin ngayon kung sinong mas mataas doon, yung batas ba na prior the election ng konstitusyon or ng policy ng House of Representatives. So ganoon lang ho iyon. Hindi naman sa tinuturuan ko si Congressman Barsaga. Mas matalino sa akin yun, congressman yun eh. So tuloy ko lang. This concept is essential for the legitimacy and authority of a government as it ensures that the will of the people is expressed and implemented according to the established supreme law of the land. So, may tinatawag dito na the will of the people. Supreme kasi yan eh. Siyempre, elected yung tao. Bakit na elected siya ng tao? Again, base dun sa first paragraph dun sa... Ang source pala nito sa Google yung hinanap ko rito sa Google, yung constitutionally duly elected person. Si Barsaga ho, dito sa kategorya, pasok na pasok ho eh. Kaso lang, bakit siya napigilan doon sa, dahil lang sa house policy nila, bakit siya na sinuspindi? May tinatawag na primary laws eh. So, alam ito ng mga abogado,
Hindi naman ako nagpipiling abogado ha. Ito malinaw, ito hindi ako nagpipiling abogado. Ang akin lang for academics purposes only. So this concept is essential for the legitimacy and authority of a government as it ensures that the will of the people is expressed and implemented. So therefore na-elected kasi siya. Bakit na sinuspindi siya ng palisiya? Batas yun eh. By the way pala, ang meaning pala ng law, kung isa-search niyo, tingnan nyo na rin ho yung etymology. Pero one of the meaning ng law is, quote, right is always given, unquote. So, what right was given sa ginawa kay Barsaga? Hindi ko sa paboro kay Barsaga. Again, hindi ako follower. Okay, classmate, thank you very much. God bless sa'yo. Happy New Year sa classmate ko, si Ingan. God bless. Master Chief ka na ba? Congrats ha. Tutuloy ko lang. Congrats sa'yo at sa pamilya mo. Ako kinanas-kanas pa eh. So, ito, elected si Barsaga, bakit na yung policy doon sa House of Representative, bakit na isuspindi siya? Pwede ba i-repeal ng House rules or House policy yung batas? So ganun lang yung akin. Ako, tanong lang naman ito na bilang isang citizen na or Filipino citizen for academics purposes only, masuffice ba yung tanong? So, yun lang yung akin. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pwede kong masabi, isa akong frustrated law student. Hindi ako nakapag-enroll kasi nga, tuloy ko lang ng kaunti, dagdagan ko lang Ang kwento kasi bakit hindi ako nakapag-law school is dyan sa Coast Guard dati, nag-apply ako for officer kasi ang liit ng sahod noon eh. Opo, maliit talaga yung sahod noon at binata pa ako noon. Nag-apply ako for officer para sana gamitin ko yung sahod ko. Siyempre lalaki sahod ko bilang opisyal. Ay papasok sana ako sa law school, mag-enroll ako at mag-aaral ako ng pagka-abogasiya or LLB. Legal tawag niyan. May term yan, may termino yan eh. Bachelor of Arts. So yun lang yung akin. So ngayon, ba't hindi ko pala natuloy yun? Dahil siyempre yung kasama, magsasubmit sana ako ng ito, nakwento ko naman ito sa mga previous ko na Facebook live at gusto ko sana mag-officer sinabihan ako. Sabi niya hindi ka daw qualified mag-official sa Coast Guard. Hindi ko maintindihan bakit meron naman akong diploma. So ganun ba? Sana ang magsabi doon board, hindi ko na lang siya nilabanan kasi that time kabataan ko pa rin kasi 2009, ilang taon pa lang din naman ako, siguro mga early 30 o 30 ko pa lang noon. Kaka 30 ko lang. So ganun lang 'yon. So ito, ang nangyari, yung tao na yun na humarang-harang sa akin ay namatay din. Patawarin yung tao na yun. Hindi ko maintindihan na bakit ba ikaw na nagsusumikap para mag-opisyal sana dyan sa Philippine Coast Guard. Although na hindi niya alam yung pinakamotibo ko doon bakit ako mag-opisyal. Hindi dahil doon sa sahod, kundi dahil sa gusto ko talaga mag-aral sa law school. Kasi nga sa bahay dyan sa probinsya sa aking magiting pala na tatay, si Jesus Senior Sukgang, yan dyan sa Iloilo City, tsaka sa aking nanay si Daisy Sukgang, sa aking kapatid sila, tsaka si Jan, sa aking mga pamangkin, si Dan Claude, si Vincel, sino pa ba dyan? Shoutout sa inyo. Nandyan sa Iloilo City yung mga libro ko, ang dami ho dyan, yung binili ko ang libro na sa dictionary, yung legal dictionaries. Meron ako dyan, ang hindi ko lang nabili yung Black's Law kasi napakamahal ng Black's Law Ng mga 2007-2008, yung Black's Law yata na dictionary, nasa around 9,000 to 12,000 yung libro na yan. Napakamahalo. So, ganon. So, akin, yan yung patunay na talagang nagsiseryoso din ako noon. Hindi lang nila makita. Nakita siguro nila, napapansin nila yung nagko-computer ka lang. Yun lang yun. Pero, hindi nila naintindihan yung niloloob o laman ng isip ko. So, ganon yun. Pasalamat din ako sa Diyos dahil bagaman hindi man ako nakapag-official din sa Coast Guard at hindi ako nakapag-law school, although na nag-self-study ako, dami ho akong natuklasan. Opo. Yung mga sikretong bagay, ayaw ko na lang sabihin dito, baka sabihin nyo nagmamayabang ako. Hindi ho. Hindi. Yun lang yung akin. At ito nga, nabasa ko dito sa Google with regards dun sa status ni Barsaga, legitimate question naman yan. Bakit na ganun ba yon? Kaya ba suspindi ng
house rules o ng policy, yung batas. Primary law yun eh. So anong matawag natin doon? Meron tayong constitution. So ganun lang yun. Although na hindi ko pinapangunahan yung House of Representative kasi ano naman sila, nasa tinatawagan sila na legislative branch. Opo, sa legislative branch meron no dalawang chamber yan. Ito yung Congress tsaka yun yung Senate. So sila yung mga gumagawa ng batas or nagda-draft no nagre-revise. So hindi ko maintindihan bakit na a mere house rules or policy bakit na i-supersede, ipahinto or i-restraint. Yan siguro, i-restraint yung tinatawag na konstitusyon natin. Nakasaad dito, the will of the people is, present tense is expressed and implemented. So yung tao kasi elected yun, si Barsaga, bakit na pwede bang gawin yung ganon? Siguro baka kodobetes o ano, pero ewan. So sana kung meron mang implemented, akin lang panawagan lang din naman, although na at least makita nyo ba na sa pagsusumikap ko, sana kung meron kayong policy dyan, antayin nyo na ma-approve nyo muna na yung tao guilty doon sa mga offense or mga acts niya. Hindi yung dahil siya nakitaan nyo lang ganon, talagang in-outright na kaagad na sinuspindi siya. Hindi dapat ganon eh. Ganon po sana. Kasi mayroon ho tayong tinatawag na primary law. So ito maintindihan nyo na bagaman ako isang frustrated na masabi ko nga hindi man ako nakapag-law school, no? Tawag nito, the aspirant na maging law student sana, paano yan bakit nakikita ko yan? Kasi yan ang sinasabi ng batas, yan ang sinasabi ng mga referensya. Yun lang ho yung akin kasi merong primary law. Ito nga sinasabi, tuloy ko again I will read the second paragraph. Ito sa Google Yung title is a constitutionally duly elected person. So sa second paragraph, this concept is essential for the legitimacy and authority of a government as it ensures that the will of the people is expressed and implemented. Kung ito yung mga batayan ng mga referensya, bakit na isuspinde yung ganung bagay na yun? May tinatawag naman siya na immunity. Kung ni-express niya halimbawa yung mga sentimento niya, dapat ilagay muna siya sa isang komite. Ganun ho yung akin. Hindi pwede yung, ewan ko ba, baka sabihin nila inaabogado ko si Barsaga. Although hindi ako pabor sa lahat ng mga sinasabi ni Barsaga. Kasi ako ho, sabihin ko man na isang Coast Guard o dati mang Coast Guard, bahala na kayo kung ano yung pagkaintindi ninyo niyan kasi may serial number pa rin ako eh. Yung pagkatao ko lang sa loob doon, pinatay lang ng kasama namin. Ganun ho ma'am. Yan ang ginawa mo sa akin ma'am. So yun lang yun. May mga sinasabi siya about sa Coast Guard ba? Oo, nainis ako nun. Pero hindi dahil siya may mga bagay siyang sinabi laban sa Coast Guard o sa ibang mga men and women or officers ng Philippine Coast Guard. Sa akin lang kasi, nagbabasa lang ba ako ng mga batas tapos pinipaste ko rito sa aking Facebook doon sa nakapin post ko yung kay Marcos Sr. So yun lang yun. So ang tanong ko lang naman dito is for academics purposes only is ano bang authority ng isang house rules or ang policy para i-suppress or i-restrain? Opo, i-restrain po yung konstitusyon natin at yung mga batas with regards doon kay Barsaga. Kung meron man siya talagang offense na ginawa. Kung meron siyang offense na ginawa dahil yun ang batayan, nasaan yung inilabas na mga desisyon na yan? Kung meron man halimbawa, kasi merong mga committee yan mag-i-hear sa iyo kung talagang na-violate mo yung mga palisiya, dapat paupuin ka muna, hindi yung dahil may na-commit ka lang, nakitaan ka lang sa video doon, nakitaan ka ganyan, ano ka kagad, enforce na o i-suspend ka kagad. So ganun lang ho yung akin kasi sa bataso ng tao, sa Miranda Code or Miranda Code, may tinatawagan na
You have the right to remain silent. Anything you say shall be used against you in the court of law. You have the right to an attorney present during questioning, and if you have no attorney, the court will provide you one. So ganun ho yan eh. Dapat may suffice muna yung mga primary laws na yan bago nila suspinde. Sana naglabas sila ng letter ba o desisyon ng isang komite na si Barsaga isuspindi nila. So mabigat-bigat yan. So problema nila ngayon iyan. So yung akin lang, these are observations of an individual, yours truly, Jesus Uggang Jr. na gusto ko sana mag-law school. Yan nga naobserbahan ko. So ano bang yung power ng policy tsaka ng rules, paano i-restrain yung constitution. So again, basahin ko ulit, this concept is essential for the legitimacy and authority of a government as it ensures that the will of the people is expressed and implemented according to the established supreme law of the land. So alam nyo na ho kung anong supreme law of the land. Isa yan yung constitution natin. So yun lang yung akin. So ito, hindi ko naman sinasabi, nidedepensahan ko si Congressman Barsaga sa ginawa sa kanya. Ang akin lang for academics purposes only. So again, tuloy ko lang, key constitutional principles. Qualifications for office. The Constitution explicitly outlines the requirements of a person must meet to run for a specific office. So ang dami hong ano pa, kasi bakit ko tinuloy itong basa? Kasi may mga kung ano-ano pa siyang exam mo i-review sa kanya dadaanin yung mga ewan ko ba. So ganun, mabigat to. Prior ng election na-suffice niya na yung mga requirements lalo sa COMELEC. Hindi ka naman pwedeng, again, sa policy ng COMELEC, paano ka tumakbo, ma-suffice mo naman yung requirements doon. Para ka na lang na-elect doon. Pag halimbawa, authorize ka na approve ka na para tumakbo bilang isang representative, para ka na rin panalo nun. So ganun ho, kasi pumasa ka sa qualifications So ganun lang yun. So hindi ko naintindihan bakit na para bang pinaulit. So hindi ko masabi kung WPRD na yan kasi hindi naman siya hinatulan sa COMELEC para tumakbo Ang akin lang, napasa niya yung requirements doon. Na-suffice niya yung requirements. The requirements was met by now Congressman Barsaga. Bakit na ganun ba? So again, dito na-meet niya naman yung specific requirements. So ito, example, age, citizenship, residency, literacy. Matalino talaga si Barsaga. Saludo din ako, matalino. So genuine periodic elections. The selection process must be through periodic and genuine elections that use universal and equal suffrage. So yung suffrage, the right to vote. Yan yung suffrage, yan kasaado yan sa constitution natin. And secret vote to guarantee the free expression of the voters' will. Edit ko muna itong aking ginawang ano dito. Kasi nagkadikit-dikit So yun lang yung akin kasi na-intriga ba ako. Sabi ko, bakit na sinuspindi? Tanong ko lang naman yan. Academics purposes only. So sa mga viewers ko pala, sa mga kabataan, sakaling masagap nyo aking Facebook Live, mag-aral din ho kayo ng batas. So kailangan din ho iyon. Protection din kasi yan, yung mga kaalaman, karunungan. Sabi nga ni late Ernie Baron, kung walang knowledge, walang power. So therefore, sa mundo natin, lalo sa Pilipinas, kung may kaalaman ka, protection din ho iyon. Protection din ho iyan sa iyo. Tulad sa akin, meron ako mga gustong lapitan, hindi pa ako makalapit-lapit kasi siyempre, lalo na ngayon sa mga activities ngayong buwan ng Enero, Manila and others pa. So may mga konsiderasyon din tayo. So yun lang yung akin. So again, back dito sa key constitutional principles, qualifications of office, genuine and periodic elections, rule of law, proclamation and qualifications, yan, legal protections. So yun lang yung ni-rundown ko lang sa key constitutional principles or law. So anong pinagkaiba ng principles sa kanang law? Halos magkaparas lang ho din iyan.
So, yan. So, sana ba tayo? Sana ba ako kanina? Ito na nga sa qualifications for office. The Constitution explicitly outlines the requirements a person must meet to run for a specific office. Yun na nga. Ano yun? Example, age, citizenship, residency, and literacy. So, next is genuine periodic elections. The selection process must be through periodic and genuine elections that use universal and equal suffrage. Yan, and secret vote. So, meron no tayo sa konstitusyon nito, hindi ko lang hawak. Actually, kasi ang ginawa ko nito, impromptu, tsaka always rundown lang. Ano ko lang, touchdown ko lang ng kaunti, yung kay Barsaga. Pero yung pinaka-objective ko, bakit ko tinouchdown ito, yung akin lang pinaka-point dito is magtanong ba na ano ba ang authority ng isang house rules o ng policy na i-restrain yung constitution na yan. Kung duly elected naman yung person, bakit na sinuspinde? Paano siya makapag-perform ng trabaho niya kung sinuspinde siya? At kung sinuspinde siya, anong naging desisyon? Anong referensya niyan? So, ganun yun siya. Kung ang referensya lang is house rules lang, dapat naglabas din ng halimbawa para bang sa committee, inimbestigahan ka, nilitis ka, based dun sa house rules ng isang committee ng House of Representatives, tapos naglabas sila ng verdict or ng desisyon, ikaw guilty ka kaya suspindi ka muna. So later, ititingnan pa yan yung gravity ng offense mo para tanggalin ka rito. So hindi ko maintindihan bakit ganun. May primary law, this should be expressed and implemented by duly established law. Establishado na yan yung batas . So hindi ko naman tinuturuan si Barsaga. Congressman Barsaga, makarating man sa ito, baka sabi mo tinuturuan kita, no? Mas madiretso ka pa nga sa akin mag-English, mabilis ka magsalita. Ako medyo may kabagalan ako magsalita at may edad na rin ako. So yun lang. So again dito, basahin ko lang, the genuine periodic elections, yun na nga. The selection process must be through periodic and genuine elections that use universal and equal suffrage and secret vote to guarantee the free expression of the voters' will. So baka may mga tanong kayo dito, i-search nyo na lang kasi mayroong mga referensya naman sa online, lalo sa konstitusyon natin. Meron naman ho dyan sa Philippine Laws or Lawphil, yan sa online. So meron pa, next is rule of law. The election must be conducted according to the law, yan, including campaign, finance rules, voting procedures, and canvassing of votes. Rundown ko na lang Proclamation and qualifications. After receiving the highest number of votes, the individual must be officially proclaimed as elected and must meet all the qualifications to enter on the execution of their office. So yan grabe. Paano niya ngayon ma-meet yung paano niya ma-execute yung function niya kung sinuspindi siya? So yun na nga, yun mabigat yun. Ang tanong ko lang, ano ba ang or yung authority ng house rules o ng policy para i-restrain yung duly established law or the supreme law of the land? So bahala na kayo hindi man ako abogado, pero sabi ko sa inyo, sa pag-aaral kasi ng batas, kailangan din natin mag-aral. So, hindi ito aking opinion, hindi ito aking tawag niyan, yung batawag na interpretation. No, it's not. This is base ito sa referensya na binabasa ko, the supreme law established, the established supreme law of the land. Na-meet niya naman So, yun lang yung akin, yung pinakatanong ko, bakit ako nag-i-study rito? Kasi na-intriga ba ako? Bakit ganun? Kasi kung mag-aaral ka ng batas, siyempre magiging magi-stimulate ito Magiging stimulus ito. Yung mga issue na yan, magiging stimulus iyan to stimulate your stimuli. Yun, na-stimulate yung aking stimuli sa pag-aaral ng batas. Yun na-intriga lang ba ako? So, yun lang yung akin. So again, ito, sana maging encouragement sa mga kabataan, sa aking mga viewers na bagaman hindi tayo lawyer, nakakapagsumikap tayo at nakakaintindi tayo kung ano yung sinasabi ng mga referensya, anong sinasabi ng batas, hindi ho yung aking opinion or hindi ho yung aking interpretation. So iba na ho iyan. So again, hindi ako lawyer ito, karapatan lang natin para mag-aral. So ganun lang yon kasi nakasad naman sa ating constitution iyan. So again, this is the purpose of for academics purposes only. So, ito na. Proclamation and qualifications. After receiving the highest number of votes, the individual must be officially proclaimed as elected and must meet all the qualifications to
enter on the execution of their office, unquote, by taking an oath and assuming their duties. So wala ho na akong makitang ano dyan yung hindrance kasi highest number of votes na sa proclamations and qualifications siya. So therefore na-meet na, tuloy-tuloy na yon. So again, tuloy ko lang dito. Ako alam ko may mga tanong kayo. So pero i-post nyo lang dyan sa comment section down below at sa watulong ng Diyos pagsusumikapan ko na mapag-aralan yung mga tanong ninyo at masasagot natin base doon sa sinasabi ng mga referensya at ng mga batas dito po sa Pilipinas. So tuloy ko lang. Again, yun yung proclamation and qualification. So ito naman, legal protections. Colon. The Constitution establishes judicial bodies such as the Supreme Court or an electoral tribunal as the sole judge of contest relating to elections, returns, and qualifications to ensure the process is fair and constitutional. So may pag-asa naman pala si Barsaga So doon lalabanan niya doon sa Congress kung saan siya nakaupo at kung wala naman, edi apilan niya sa Supreme Court pero hindi na kailangan kasi ang Supreme Court, ang alam ko, titingnan niya rin iyan kasi ang three branches of the government talagang nag-i-ensure iyan na ang Pilipinas matibay base doon sa Constitution. However, although na legislative yan, pwede rin maglabas ng masabi ito. Siguro pwede maglabas ng resolution yung Supreme Court to protect the rights of an duly elected official, which is Barsaga, Congressman Barsaga, para ma-execute niya yung office niya. Pwede siguro lakosyonin siguro dyan. Yan ang tinakikita ko. Baka sabihin nyo, nagmamagaling ako At salamat naman sa Diyos. So, Supreme Court, kung marinig nyo man ito, edi salamat. Thank you. Welcome ho sa kung sakaling makita nyo man itong aking Facebook Live. Maglabas mga kayo ng resolution para doon i-quash or i-TRO o i-quash or i-TRO man yung i-TRO or i-quash man yung suspension kay Barsaga. Welcome ho. Ako isang Pilipino na gusto rin na tumulong sa ating gobyerno para tumibay ang ating bansang Pilipinas. So, yun lang yun. So, again, basahin ko lang ito. Legal protections. The Constitution establishes judicial bodies such as the Supreme Court or an electoral tribunal as the sole judge of contests relating to elections, returns, and qualifications to ensure the process is fair and constitutional. So, yun yung sa mga legal protections lang. Again, a person who is constitutionally duly elected derives their authority from the mandate of the electorate and serves for a definite term under stringent conditions for removal. So yun na yun. May stringent conditions for removal. So electorate body. So I don't know kung yung electorate body isa siguro yan, siguro Congress din. So ganun. Kaya nga Pero Comelec, yan, Supreme Court. So may mga bagay dito na nakikita ko naman na kailangan ding babasahin. Talaga madugo-dugo ito. However, hindi ko na lang sasabihin kung ano man ibang mga bagay na ito kasi gagamitin ko lang sa law school din naman. Although na hindi ako nakapag-law school, meron akong manual na binili nung ako'y nag-self-study sa batas o nag-self-advancement in law, Philippine laws, sa law school, hindi ka tuturuan dito ng ganyan. Basta read ganito, read ganyan. At sa isang semester, bibigyan kayo ng, siguro mag-average ka dyan ng 800 cases sa isang semester na babasahin mo. Matakay mo gaano kadami yung 800 cases na yan babasahin mo sa isang semester. So, at least mga 200 cases ang babasahin mo sa loob ng isang buwan or 50 cases sa loob ng isang linggo or 7 times 7, 7 cases. At least 7 cases ang babasahin mo bawat araw sa loob ng isang semester sa law school. So again, ito ano man yung mga stringent conditions na yon for removal, hindi naman siya na-remove sinuspende lang siya So yun lang yung akin. May primary na-comply niya na suffice na kaya nga siya nakaupo. Yung naging suspension niya lang base lang doon sa mga ginawa niyang comment. So bahala na siya dun. Problema niya na yun. So yun lang yung akin. So again, this distinguishes them from appointed officials who hold office by virtue of designation by an appointing authority. So maraming nag-appoint. Isa dyan yung si
Commissioner appointment at saka Office of the President. Sila ho yung nag-a-appoint niyan. Kaya nga yung mga branches of the government, tulad yan yung mga bureaus, yan, may mga opisina ho na under the Office of the President na sila hong nag-a-appoint. Tulad yan yung Department of Justice pala. Baka sabihin yung Department of Justice, bakit na hindi sa judiciary yan? Yung Department of Justice ho, under ho yan sa Office of the President. So kung gusto niyo magtanong, mag-search nyo na lang ho. Kasi may mga batas naman na nakaukol dyan. Baka sabihin nyo, bakit na hindi yung DOJ in particular, bakit na hindi under ng judiciary? Kaya nga ang nag-a-appoint dyan, Office of the President. Although na meron naman mga commission on appointment, so ganon, like sa mga military, sa AFP, commission on appointment yan. Sa Philippine Coast Guard ba dumadaan sa commission on appointment? Sa pagkakalam ko lang ho, siguro baka recommendations lang, pero sa commission on appointment, ang alam ko lang dyan sa Coast Guard, Office of the Secretary, yung DOTR, dati nga DOTC. Ngayon, ang hiwalay na yung specific na under na kami ng Philippine Coast Guard, under na po ng Department of Transportation yan yung DOTR. Kaya nga bakit kayo magtaka na may mga Coast Guard, bakit nasa kalsada yan? Kasi yung office ng Philippine Coast Guard is under the Office of the Department of Transportation. Office of the Department of Transportation, yun po yan siya. Siguro na pattern sa US kasi ganun din sa yata sa US yan . So hindi ko lang ma-refresh pa kasi dalawa lang yung hawak ko. So pasensyahan nyo na kasi yung computer ko hindi ko pa naikabit. So yun lang yung akin. So bakit ako pala nagbabasa nito? Bakit nakikialam ako? So ito nga, post ko nga kanina. Ito sa isa kong comment dito sa pin post ko is a constitutionally duly elected person versus House of Representative policy. Philippine Constitution versus House of Representative policy. Kasi nga sinuspindi si Barsaga, kaya yun ang akin lang naman. So welcome ho. So sa ganitong panahon natin na dami yung problema yung gobyerno, may mga issues na mga masiselan, ganitong bagay. So sigurado yan nire-review ng Supreme Court. At sa Supreme Court dami na rin problema sa Supreme Court. Tulad yan sa mga division sa Supreme Court. Halimbawa, Associate Justice ka doon. Mabigat-bigat kasi ang hawak-hawak mo na kaso niyan, siguro libo-libo yan dyan. Mantakay mo lang, mag-average ka lang ng 1,500 cases na pag-assume mo ng Associate Justice ka, 1,500. Ilang araw lang sa isang taon, 365 days, 366 days. Mantakay mo yung kasong babasahin mo, talagang magkukonsume mo bago mo mabasa lahat yan, at least mga 5 years. Sabihin na natin 4 to 5 years bago mo kaya ang mga kaso yung Supreme Court matatagalo kasi ganun talaga. Bakit ko ba na i-plug ito? Bakit ko ba tinouch down itong bagay na pang-legal? Hindi naman ako abogado. Akin lang gusto ko lang naman sana magtanong. Kaya dito ko lang pinost sa aking Facebook kasi may naiisip naman ako. At least makita nyo ba na sayang, hindi ko man tinuloy yung pagiging law student ko o nag-enroll sa law school. Wala na ako kasi yun yung kasama ko. Ang akin lang sana makatulong din nun sa Coast Guard pag nakagraduate ako ng law school. Yun, makatulong sana sa Coast Guard. At marami pa namang dapat tulungan ngayon. So isa nga yan dyan ngayon, bagaman di man ako nakapag-law school, kailangan din tulungan yung aking sarili. So yun lang yun. So bahala na kung may tutulong sa aking abogado, salamat naman sa Diyos. Hanggat wala akong tumutulong sa atin, Facebook tayo na mag-Facebook dito. Panawagan ko lang pala sa aming Commandant Philippine Coast Guard to Admiral Ronnie Helgaban, sir. Happy New Year sa inyo again. God bless you sa inyo. To the officers, men and women of the Philippine Coast Guard, God bless you sa inyo. Sana magkita pa tayo dyan. Ang akin lang kong issue dyan is re-enlistment. Wala namang hindi naman ganun ka kuan. Ngayon, sa mga audience ko pala, sa mga followers ko, bakit na re-enlistment lang dumating sa ganun? Again, hindi ko lang pwedeng sabihin dito kasi ayaw kong ma-preempt, pero for sure itong aking sasabihin doon sa deliberation board ng Philippine Coast Guard nakarating naman kay Commandant kasi may ginawa na akong letter of appeal, dalawa ho yun.
So sa unang letter of appeal ko, sinabi ko naman doon, at pangalawa, mas ginastify ko na rin bakit ako gumawa ng second letter of appeal. It's because na yun na nga, yung aking attachment doon sa first letter of appeal ko nawala eh. So ganun ho kabigat. However, may receiving copies naman ako. Yun lang yung akin. So again, America, wake up, wake up. So ganito ang nangyayari sa amin sa Pilipinas. Update ko lang kayo kasi gusto ko ring basahin din talaga. Kasi meron tayong tinatawag na, ngayon may bahin ko ng konti yung issue i-close ko muna kay Barsaga. I-wrap up ko kay Barsaga. Ang akin lang naman tanong, ano ho yung authority ng isang policy o ng House Rules para ho i-restrain yung duly established law, Supreme, basahin ko. Supreme Law of the Land. Supreme Law of the Land. Saan ba yan? Bakit ho siya ma-restrain? So, ganun yun. According to the established Supreme Law of the Land. Parcel. Saglit lang kuya. So, yun lang yun. So, pwede nyo hong ma-search yan sa Google. Wala kasi ako mga law books dito eh. Meron ako dito sa mga PNP na libro. Meron ho ako dito. Hindi ko lang nabubuksan pa. So, yun lang yung akin. So, yun lang yun. Baka i-close ko na kay Barsaga kung ano man yung naging violation ni Barsaga o ano man naging dahilan ng HOR o ng House of Representatives para suspindihin siya. Bahala na sila mag-usap-usap dyan. So, yun lang akin lang naman. For academics purposes only, ano ho yung tanong ko lang naman is, ano ho yung authority ng House Rules or ng policy para suspindihin yung isang duly elected person na yung basihan naman is the Supreme Law of the Land, the established Supreme Law of the Land. So, yun lang yung akin. So, welcome ho sa Supreme Court. So, thank you very much sa Supreme Court. Bakit meron tayong Supreme Court? At thank you din ho sa inyo. At welcome ho kayo kung sakaling masagap nyo man ito at magiging maantig ang inyong mga isipan. Bahala na ho kayo. Mas matalino ho kayo sa akin. Kaya nga, mga judges na yung iba dyan, mga associate justice eh. So, yun lang yung akin. So, that's it. Bakit ko tinas down yung kay Barsaga? Again yun lang yun. Pwede ko masabi siguro legitimate question man or reasonable question. So, yun lang yun. So, ngayon punta tayo ngayon sa isa kong subject na naman i-tackle dito. Itong Pilipinas. Basahin ko lang yung Google. Proclamation number 2695 issued by U.S. President Harry S. Truman on July 4, 1946, officially recognized the Philippines as an independent and self-governing nation, formally ending American sovereignty and fulfilling the promise of independence under the Tidings-McDuffie Act. So, i-note down nyo na lang kung gusto nyo magtanong. Yun, naka-highlight naman yan dyan. Again, tuloy ko lang second paragraph. This proclamation marked the birth of the Third Philippine Republic. Though the U.S. observance of Philippine Independence Day on July 4th was later shifted to June 12 by President Diosdado Macapagal in 1962 to honor the 1898 declaration by Emilio Aguinaldo. So, yun lang yung akin. Bakit ko na naman pala na-tackle ito? Tuloy ko lang muna Nakwag mo muna itong Key points. Yung sa... Issuer, U.S. President Harry S. Truman, date July 4, 1946. Purpose, to recognize the Philippines as a sovereign nation and Wag mong galawin withdraw yung mama. U.S. control. Context, implemented the Tidings-McDuffie Act which set the date for Philippine independence, significance, officially established the Independent Republic of the Philippines. Yan yung McDuffie Act. Shift to June 12.
While July 4th was the official date of independence recognition by the US, the Philippines had declared independence from Spain on June 12, 1898. Yan yung the First Republic. Presidential Proclamation number 28, 1962 by President Josado Macapagal moved the Philippine Independence Day to June 12, recognizing the earlier declaration and the spirit of Filipino self-determination. So bakit ba na itakil ko na naman yan? Sabi ko, baka sabihin nyo, ang kati naman ng isip mo, kaya kasi siguro na pag-iinitan. Hindi naman. Ang akin lang touchdown ko lang, baka sabihin nyo yung napag-iinitan. Siguro, again, masabi ko sa inyo, bakit ako pinag-iinitan? Kasi may nagre-recruit sa akin. Ayaw ko sumali sa ganyang relihiyon. So, panawagan ko lang sa ating Philippine government. Sa Amerika, alam nyo yan. Alam nyo kung sinong relihiyon na gusto akong i-recruit So, Pastor Monsalud, shout out sa'yo. So, at least alam mo na ngayon yung ginawa mo sa akin. Kaka-endorso mo sa akin dyan. Yan sila. Ayaw nila akong tantanan So, yun lang yung akin. Hindi naman ako natatakot. Umaasa naman ako sa Diyos na ang hustisya ng Diyos ay hindi naman talaga natutulog. So, bakit ba tinasudan ko yung Amerika? Kasi sinasabi ko nga rito, pwede ako manawagan sa Amerika sakaling wala na akong mahinga ng tulong dito. Ngayon, tanong niyo sa akin, bakit na dyan sa loob ninyo sa Coast Guard, hindi ka ba humiling ng tulong? Humiling ako ng tulong. Inaantay ko nga rin na sana baguhin yung yung order na iyon na inissued June 13, special order number 13, dated June 13. Puro nga 13. Again, masabi ko yan, hindi naman ako takot sa number 13, no? May mga alam na ako, sinabi ko na sa inyo, yung number 13 na yan, biyaya yan, hindi naman yan curse. Para sa iba na walang alam at natatakot sa kung anumang pamahiin, galit, takot sila sa number 13, ay hindi mo dapat katakutan yan. Ang Amerika nga, 13 colonies dati, nag-umpisahan sila, 1776 So, ganun lang yon o 1775. 13 colonies or 13 states lang sila Kaya nga makita mo sa flag nila, di ba? Awit pa nga nila yan So, yun lang yung akin. So, bakit na wala kang meron dyan sa Philippine Coast Guard, meron Kaso lang, siyempre ako, lumapit ako doon sa official namin, manawagan sana, may dala-dala akong panalangin, hindi ako pinagbigyan So, yun lang yun. So, ngayon, hindi mo ba question anong kapangyarihan ko para i-question yung authority ng isang official official yun hindi ko lang banggitin yung ranggo niya rito yun na lang ang aking paraan para na lang ito masabi ko ito Facebook Live para at least kahit papaano ma-record na rin ba at makarating na rin sa taas na yun ang ginawa sa baba. Siyempre dahil sa experience ko marami na kasi niyan yung utos sa taas may ginagawa ko sa baba. Kaya nga lalo sa mga military, maselan talaga yung communication kasi may tinatawag dyan na papasok ko dyan yung disruption. So, hindi ko naman sinasabi disrupt yun. Sulat ko na lang. Kasi ito, hindi ako bago sa galawan ng dragon Siyempre ako, malakas ako mag-promote dito. Opo, pinopromote ko yung Communist China rito. Traidor talaga sila. Traidor kayo. Yun lang yung akin. Yun na nga, tuloy ko lang. Wala bang tumulong may nagsabi naman sa akin na hiningi ako ng tulong. Sabi nga ni sir, dapat niyang kausapin si ma'am para sana in-amend niya. Mantakay mo 7 months. Ngayong January, 8 months na So, alam ko yung mga bagay dyan, mga sikreto dyan, alam ko So, ganun lang yun. So, minsan nga may nagpadala pa sa cellphone number ko ng text regards sa savings na sinasabi. Hindi ko maintindihan bakit na honorable discharge naman ako, hindi pa ako active, hindi pa ako nakabalik sa active duty, pinapadala pa ako ng ganung message. So again, alam ko rin yung mga ganyang bagay, hindi lang ako nagsasalita. So mas maigi na yung minsan mga bagay na hindi ka magsalita, kunwari wala kang alam. Gaya nga ng kwento ng tatay ko dati, sabi niya yung mga Hapon, baw lang yan pero hindi mo alam yung nasa loob ng isip. So ganun lang yun. So ganun lang yun ma'am.
Masyado yatang underestimate nyo sa amin, ma'am, na mababa kami. Baka sabihin nyo, hindi alam kung ano yung kalakaran meron. Ay, alam ho, ma'am. Mga maselang bagay yan, kaya hindi lang ako nagsasalita. Ito, pini-Facebook live ko lang ito para ho pang-counter din doon. Kasi talagang, kung meron man tinatag na malfeasance, misfeasance, nonfeasance, yun, pumasok na naman yung vocabulary. Sige, kayo na lang magtingin dyan sa sa Google, i-google nyo na lang malfeasance spelled out as MALFEASANCE. Yun, malfeasance, misfeasance, nonfeasance. So yun lang yun. Or sinasabi man halimbawa chain of command, meron din ho. Or kung ano pang other mga policy, bahala na kayo dyan. Bahala na yung mga lawyer dyan. So, ito, balikan ko muna yung sa, yung sa Proclamation number 2695 issued by US President Harry S. Truman on July 4th. So, bakit ko binasa ito? Tama, nakapapel yan na independensya ng Pilipinas. Pero, syempre, kung ikaw may-ari ng Pilipinas, binigyan mo ng independensya ang Pilipinas, may tinatago kasi diyan sa kurso commerce. Opo, sa commerce may tinatago yan sa kurso nila na PLOC. Ano ho yung PLOC? Nabasa ko yun sa isang libro, yung Papa Lima Oscar Charlie, yung planning, leading, organizing, tapos coordinating. So, or pwede nyo na rin sabihin siguro coaching. So, that time, yung independence ng Pilipinas, ang masabi ko, hindi talaga tayo pa ready kasi kung pagbabatayan natin bilang the first republic or as a newly born country, kasi 1898 yung independence hindi pa talaga cohesive, wala pang established na government ang Pilipinas kasi hindi pa nga kontrol yung ibang mga isla So, ganun lang yun. Wala hong, tulad ngayon, may mga congressman na Batang-bata pa rin talaga ang Pilipinas. Kung sabihin mo lang 100 years na tayo, 1898, nag-100 tayo noong 1998. So, ganun lang yun. Batang-bata pa rin. Lalo na nakailang palit tayo ng konstitusyon. So, may mga konstitusyon tayo dati. I-search nyo na lang din baka gusto nyo magtanong, gusto nyo mag-aral. Basahin nyo na lang Yan ang tinatawag sa law school. Pag nag-aral ka, bibigyan ka basahin mo talaga dyan. Hindi ka pwedeng pupunta lang sa law school tapos tatanungin ka na lang magtanong-tanong ka, ma'am, patay ka. Tapos ka doon, murahin ka. Malala ko nga kay Duterte. Duterte! Sabi nga ng isang professor niya. Nagtayo sila kasi yung kapilyedo na daw yon, dalawa sila. Nang sumigaw yung professor nila sa sa tawag nito, kalimutan ko yung bang sa kategory nito, nasa dila ko, nakalimutan, dapat sinabi ko na kaagad yung kategory nito sa exam, pag nag-exam ka sa law school, pag nagsa law school ka andyan na, hindi ko masabi. Tumayo sila ngayon. Tapos, not you, sabi niya ganon. Upo na sana siya, you stand up, sabi niya ganon. Patang, come here to the front, sabi niya ganon. Lumapit niya si Duterte. Sabi niya, you recite, sabi niya ganon. Sabi ni Professor, kwento ito ni Mayor Duterte, sabi niya, sir, there is no question yet. Nagalit ngayon. Yun na yun, kwento ni Duterte. Gusto ko sana hanapin dito para pakita sa inyo. Nakakatawa talaga si Duterte. Ano ba yung point ko bakit sinasabi ko yun? So, ganun kasi yan. Ito hindi siya pinapangunahan ko si Mayor Duterte. Bagaman kwento niyan lang ito. Pero gigets ko yun. Halimbawa, yung estudyante sa law school. Alam ko yung professor ko Alam ko yung subject na tinuturo niya. You recite. I-recite ko kaagad. Yes, i-recite ko. Halimbawa, kung Coast Guard ka, i-recite mo yung history ng Coast Guard, recite mo yung credo, recite mo yung 11GO,
i-recite mo yung opisina mo, mission and function, i-recite mo si CO mo, si commandant, ano ba, ganun ba, mga ganun ba? Siyempre, nandyan ka eh. I-recite mo halimbawa yung table of organization and equipment mo, kung ano ba yung position mo dyan, yung tinatawag mo na job description mo, so ganun lang yon. So ganun siya, i-recite mo siya. Although na hindi ka binigyan ng tanong, pwede mo sabihin na ganun. Halimbawa, recite about the Philippines. So Philippines, ganyan, i-establish mo nang harap ka ngayon, mag-outline ka. So sila, sa law school, talagang ini-equipment sila sa mga more on basa-basa. At naalala ko nga nung sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, kahit na kayo pumasa ng bar exam, kailangan nyo pa rin hong mag-take out. Yun pa pala. Take it from me as an older ninyo na mas nauna siya sa pagiging abogado. Yun ang sabi niya. Pero yun na yun, at least natututo ba tayo sa mga lawyers na yan. So yun lang yung akin doon kay Mayor. Halimbawa, if tanong ka na mag-recite, edi recite mo about sa subject niya. Yun lang yung akin. So bakit ko ito sinishare? Para bang sabihin na tayo mas matalino pa kay Duterte? Hindi ho. Ang akin lang, bibigay lang tayo ba ng idea kasi sa kwento ni Mayor Duterte, nakakapag-isip din tayo, nakakapag-isip din ako. Halimbawa, sabihin na halimbawa sa akin ng professor, mag-recite ka ng ganito. Pero i-recite mo ngayon yan. I-recite mo doon yung sa subject niya. Nasa bibig ko na, hindi sa dila ko na, hindi ko masabi-sabi. Remedial law. Yun, mga remedial law, mabibigat na mga sa law school yan, mga remedial law. Ano pa bang meron dyan? Kasi assign ako dati dyan sa Coast Guard Education and Training Command, merong officer din dyan, nag-aaral pala sa law school. Si Sir, hindi ka na, banggit niya ba kita rito, Sir? Si Insin Sarsa, siguro baka si Insin Sarsa, baka captain eh. Sir, captain ka na ba, Sir? Congrats sa'yo, Sir. Kay Commander o kay Captain Sarsa man, nag-aaral sa, naglo-law school yan, alam ko eh. Nakita ko yung reviewer niya regarding dun sa law school, talagang remedial law. Grabe ho, talagang duduguin ka talaga. Basa ka ng basa talaga dyan. So, ganun lang yon. So, maalala ko pala, baliktad doon kay Mayor, pinagalitan siya. So, yun lang yon. So, bakit ba tinouchdown ko yon? There is no question yet, sir. Sabi niya ganyan. Sabi niya ganun. Nagalit ngayon. So, yun lang yon. So again, kung halimbawa nag-aaral kayo, halimbawa sa aking mga audience na nag-aaral, halimbawa sa subject niyo, halimbawa ang subject niyo is science. Tapos siyempre, alam niyo naman sa science may mga subject kayo diyan. You explain, you recite, recite mo yung subject niya. Kung ano yung last topic na napag-aralan ninyo, i-recite mo, ganun. Ang ba sa solar system natin, sa the solar system is within the Milky Way galaxy. So ganun ba? Tapos merong 9 planets, yung sinatawag na my very educated na mother just showed us 9 planets. Yun na yun, yung abbreviation ba? My very educated mother just showed us 9 planets. So sa electronics naman halimbawa, bad boy rape our young girl but Violeta gave willingly. So ganun yun sa mga diode naman or sa diode. Yung guhit-guhit doon, yung mga kulay-kulay. So ganun naman yun. So, ano pa ba? So, yun lang yun. So, kung pa-recite, mag-recite ka ng kaunti. Ngayon, yun lang yung akin. So, bakit ko ba na-touch lang itong sa Amerika? Sa Proclamation number 2695. Yun. 2695. Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman. So, yun na yun. Yung sa mga nananabang mata, meron po tayong murang salamin. Nagpapalitan din ng frame, so yun lang yun. At meron pa dito, basahin ko na lang din. So balikan ko ng kaunti. Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman on July 4th, 1946. Ano pang purpose na yun? To fulfill the promise of independence under the Tidings-McDuffie Act. So, yan na lang, ano nyo na rin, note down nyo kung gusto nyo mag-aral. Halimbawa sa mga legal o simple history, yan. Tapos, this proclamation marked the third birth, yun na yun, my third birth of the Philippine Republic. So, dami yung, ayun yung, pag nag-aaral kayo, talagang madugo-dugo talaga.
Matakay mo, meron pa din sabing Third Philippine Republic. Ano yung First Republic? Ano yung Second Republic? So, ganun ba? Diba? So, yun lang yun. Independence Day on 4th of July. So, yun na yun. Tapos, ano bang purpose nito? Purpose is to, the purpose of Proclamation 2695, the purpose is to recognize the Philippines as a sovereign nation and withdraw US control. Yan na yan, yung Philippine independence. The third Philippine independence. Yun na yun. So, meron pa rito, basahin ko lang, source is Google. There was no independence grant in 1953. The Philippines gained full independence from the United States on July 4, 1946, marked by the Treaty of Manila. So, ito kinakagat ako ng lamok. Talagang sarap na sarap yung lamok sa dugo ko So, ito na naman. So, the year 1953 saw the election of President Ramon Magsaysay, but the key independence date was 1946, though it was later moved from July 4, Republic Day, to June 12, Independence Day, to honor the 1898 Declaration from Spain. Key facts: date of grant, July 4, 1946, granting authority, the United States under President Harry S. Truman via Proclamation 2695 following the Tidings-McDuffie Act. Tapos dito, original celebration. The Philippines celebrated its independence on July 4 for many years, paralleling America's Independence Day. Date change 1962, President Diosdado Macapagal moved the official Independence Day to June 12, commemorating the 1898 Declaration of Independence from Spain by Emilio Aguinaldo. Yan yung sa Cavite, yung independence natin doon, yung 1898, June 12. So while 1953 was a significant year in the Philippine politics, Magsaysay's election, the granting of independence happened in 1946, with the date of celebration later changed in 1960s. So yun lang yung akin. Tanong ko lang dito, bakit ba binagbabasa ko ito? Liban no kay Barsaga kanina, nagbitaw na ako ng reasonable question, or pwede ko ba masabing legal question yon? Siyempre legal kasi yung usapan doon, although na hindi man ako legal na but then legal citizen ako, pwede. So again dito naman, bakit na binasa ko ito? Under Proclamation 2695 by the United States, kasi ang masabi ko talaga sila may-ari. So aking panawagan naman sa mga kababayan ko, baka sabihin nyo na pro-American ako, yun talagang mangyari niyan. Pipili ka lang naman, either pro-China ka or pro-American naman. So wag muna tayo mag-touchdown sa China, ito lang sa Amerika at tatapusin ko. Yung akin tanong lang, halimbawa, quash yung Treaty of Manila, usa yun, yung Proclamation 2695, tsaka yung Treaty of Manila, paano yun? Babalik ba tayo sa Amerika? Sana. Or maging ilang state ba tayo? Kasi sa baraha, sa buhay kasi meron talagang tinatawag na baraha, di po ba? Meron ng 52 cards Yung sa isang deck of cards, sa deck of cards meron ng 52 cards yan. So sa baraha. So again, sabihin nyo sa akin, masama yung 13. Pag naglalaro ka ng pusa, 13 cards yun Di po ba? O masama ba yun? Masama siguro pag masama yung bahig mo. Nakatkong ka or na na butaw ka or tawag nito. Ibig sabihin mali yung pagkaayos mo, kaya ka natalo. So yun lang yung akin. So iksiyan ko na lang ito kasi may gagawin pa naman ako dito sa bahay. Ito lang. Ano bang purpose ko, bakit ko binasa yan? Yung tanong ko lang doon, paano halimbawa kung ibasura ng US yung Proclamation 2695, which is na nag-declare ng third independence ng Republic of the Philippines at ng Treaty of Manila, paano iyon? Pwede bang bawiin yon? So papasok na ulit yun yung United Nations. Bagay, ang Amerika umalis na rin sa United Nations. I don't know kung tutuluyan nilang aalis sila dyan sa United Nations kasi naging puno na ng ewan dyan Politika, grabe ho. So yun lang yung akin. Bakit ko binasa itong Proclamation number 2695, tapos yung nabanggit pa dito yung Treaty of Manila and the Third Philippine Independence. So yun lang yun. Yung tanong ko lang, halimbawa, paano kung baliwalain yung mga treaty na yon o yung mga proclamation na anong mangyari sa Pilipinas? Yun lang yung akin. So kung mangyari man yan, abang-abangan na lang ho natin. Bakit ko na touchdown niyan?
Akin lang ho, pressure ho talaga sa galawan ng dragon eh. Traidor ho talaga yung communist. Isulat ko na rin dito. Ay, nasulat ko na pala. Ayan oh. Yan, the 100 years battle. Tapos the unprecedented conquest. Unprecedented conquest. Tapos about the dragon. Yan. Tapos the rise of communist China. Susulat ko ho. Yan. Apa ba? Yan. Ito lang yung akin. Sabi nga ni late MLQ, ulit-ulitin niya, ulit-ulitin ko din. Anong ulitin ko pala na pinost ko? And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Clap. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. So yun lang yung akin. Ulit-ulitin ko ho iyan. Ngayon, kung magsilbi man itong panawagan sa Amerika, manawagan na rin. At panawagan na rin sa mga kapwa ko Pilipino kung mamimili ho tayo ng pwersa, malungkot nga lang dahil marami sa kababayan natin na pinipili yung pwersa ng mga komunista. Tingnan mo, tayo mismo Pilipino nagpapatayan. Quote ko pala rito, who shook the jar? Si Mark Twain. Who shook the jar? Yung violent na pag-away ng red ant at white ant, wala namang away mapayapa naman ho. Bakit ho nag-aaway? Who shook the jar? So yun lang yun. Ngayon, kung pipili kayo ng pwersa ng komunista, tingnan mo naman ang nangyayari sa atin. Una, ang komunista, walang Diyos yan. Walang Diyos ang komunista eh. Anong Diyos nila? Yung party nila, yung flag nila, sinasaladuhan nila. Di ba nakalagay sa Revelation chapter 12 yan? Pulang dragon. Post ko rito para naman maintindihan nyo rin. Baka sabihin nyo, trip-trip lang ito. Hindi ako nagdodroga. Yan. Si Vespasian Parabellum. If you want peace, prepare for war. So, yun na nga yan. Inflate communist China flag and see the red two-eyed beast with 8 horns. So, yun lang yun. Sana magising kayong mga kababayan ko. At panawagan sa Amerika, magising din naman kayo. Kasi nga, ang kapangyarihan ng China, ng traidor na dragon, talagang totoo yan. So ma'am, tayo ma'am, magkabaraw tayo, Coast Guard tayo. Paalala ko lang yung pinatay mo ma'am sa pagkatao ko, yung pagiging Coast Guard. Kung pinagbigyan mo ma'am yung mga junior ko, mga junior ko nga yung iba doon, kalahati nga lang ng serbisyo ko sila, pahinga ko lang yung serbisyo nila, pinagbigyan mo sila, bakit ako hindi? Hindi naman dahil sa kung ako'y pinagbigyan mo o hindi mo pinagbigyan, isang legal na basihan ko doon ma'am is yung direktiba ni Commandant hindi nga ma'am na suffice yun That was not consummated. Kasi in-stop mo ma'am yung aking action ma'am ginagawa ko nga ng process na ma'am base naman sa direktiba ni Commandant, malinaw yun ma'am bakit na hindi nyo ako pinagbigyan? So yun lang yun. So ang recommendation sa akin dati ng isang abogado na pinuntahan ko sa isang ahensya ng gobyerno, pumunta ako sa Supreme Court, pumunta na rin ako doon, nagtanong ako tapos pinapunta pa ako sa isa, tapos pinapapunta pa ako sa isa. So yun lang yun, doon ako mag-apela, maggawa ng letter. Pero wag muna, kasi tapusin ko muna dyan sa Philippine Coast Guard. Kasi ang nabalitaan ko pa dyan, meron pang mga kumukontra. So bahala na kayo. Bahala na kayo sir ma'am. Kung kukontrahin nyo ma'am, ang issue dyan re-enlistment lang. Bahala kayo. Yun lang yung akin. Pero again, may sinasabi dyan ma'am sa security of tenure, kailangan may due process. Ma'am, binayolate mo na nga yun ma'am Again, ang masabi ko, yung tao sa mga kasama ko dyan sa Coast Guard at yung iba pang mga naging dating Coast Guard na hindi na nakabalik, ang panawagan ko, walang kasalanan yung Philippine Coast Guard tao. Kung gusto niyo mag-file ng case, mag-file kayo ng case hindi sa organisasyon, kundi mag-file kayo ng case sa tao.
So ang atin namang laban dito, mag-file ako sa administratibo, wala na, hindi sino pa makinig sa akin yan. Wala na nga ako sa Coast Guard, mag-file man ako administratibo, hindi na pwede yun kasi muna, hindi na ako active. At saka ayaw ko rin mag-file kasi alam ko walang panama dyan So ganun lang yun. Kasi may mga primary laws yan So official yan So siguro, gaya ng mga nakita ko dati dyan, yung mga kasama kong Coast Guard na nag-file ng kaso sa labas, civil, I don't know kung sa ombudsman nag-file din sila. Nag-file sila, nakita ko yon, nagkaroon ng resulta. Ating ibang mga opisyal na pinailan nila ng kaso, abay bumait. Bumait din ho. Lalo na ibang mga kasama pala natin dyan sa Coast Guard, mga pamangkin ng mga abogado, pamangkin ng mga congressman, ayun talaga. Yun, at least sila, swerte nila dahil sa buhay nila, meron silang backup na mga pamilya nila, na mga abogado, mga congressman, so ganun. Akin, may backup man ako, halimbawa, batas, yun lang yun, pero siyempre, hindi ako pwede mag-represent ng sarili ko sa korte, una, hindi man ako lawyer, kailangan ko talaga ng lawyer, so ganun yun. Ang bukod tangi lang pala na nakapagtanggol ng kanyang sarili, na isang akusado, isang defendant, si late President Marcos, nung nag-aaral siya sa law school, I don't know kung pumasa na siya nag-lawyer na ba siya nung dinipensahan niyang sarili niya. So, yun lang yun. Hindi ko pa na-repress yung sarili ko doon sa status ni late President Ferdinand Sr. na siya yung bukod tangay na dinipensahan niya yung sarili niya sa korte. So, sa panibagong kalakaran ngayon sa korte, sa judiciary, hindi na yata inaalaw yan. So yun lang yun. Kailangan mo talaga magkaroon din ng abogado. At kahit ikaw ay abogado, pinailan ka ng kaso, hindi mo pwede i-present sarili mo sa court of law o sa korte. Kasi kailangan mo talaga ng abogado na mag-represent din sa'yo. So yun lang yung akin. So again, sana ito yung magsilbing inspirasyon sa inyo. Kasi inspirado din naman ako na mag-aral kahit papano. Ang ginagawa ko shoutout ko kayo pagkatapos nito So yun lang yun. So hindi ko na pala patapusin. Titingnan ko na kung sino itong mga nagbe-view sa akin. Papasalamat din ako sa inyo. At sana ba ito? Si Mami Nilda, shoutout sa iyo Shoutout, maraming salamat. At nakahabol ka sa aking Facebook Live. Sa classmate ko, kay Ingan, classmate. Dagang salamat. Tagang salamat sa pag-follow o pagpasok sa aking Facebook Live. So dagang salamat. Ano pa ba? Sino pa ba itong nanood sa akin? Saglit lang Mag-love na rin pala ako. Oy, kay Kuya Eliasar, so thank you, shout out sa iyo Made mention, mention na kita. Mali pa yung ano ko pa. Kay Kuya Jose Kabilugan. Hindi ko masabi confirm kasi hindi ko pa Oy, Jack Daniel, magandang hapon sa iyo. Shout out. Thank you very much. Ito si Simanyo, nagtsatsaga pa rin dito. Grabing tiis ko, 8 months na ako na wala talaga. Hindi ko maintindihan kung ano bang naging kaso ko. Ang issue ko is re-enlistment lang. Parang trato sa akin, parang kriminal Grabe itong na ito. Malungkot-lungkot lang kasi hindi ako natuloy noon sa pagka-opisyal at hindi ako nakapagtuloy doon sa law school. Yung parang ito na lang. So yun lang. Oy, Kuya Augusto Marcelino, shoutout din sa'yo. Kay Estrera Eliasar, Kuya, salamat sa'yo. Kay Augusto Marcelino, salamat sa'yo. Kay Jose Kabilugan. Jose Kabilugan, kung diniem mo ako, nabasa ko yung DM mo. Una, hindi ako pamilyar sa iyo Shoutout mo lang kung paano mo nakilala, saan kita nakilala, kung ano bang relations natin. Pasensya ka na, hindi ko nakalock yata yung profile mo So, kay Jack Daniel, Chip, thank you very much sa inyo at saka kay Mami Nilda. Pagpasensyaan nyo na kasi ang dami hong pagtitiis
So sa sanlibutan talaga meron no talagang pagtitiis. So isulat ko na rin. Nakasulat naman yan sa Biblia. Nasa Juan 16:33. Yan, John 16:33. So yun lang yun. Eh may mga tiisin talaga. So yun lang yun. So again, i-wrap up ko lang. Nakapost yan sa aking pin post yung subject na tinakil ko today. Yun yung kay Congressman Barsaga na sinuspindi siya. Siya ay isang duly elected person. Na comply, na suffice, na met niya naman yung mga requirements under the duly established supreme law of the land. Bakit anong authority ng isang policy or ng house rules para isuspindi at hindi siya makapag-perform ng kanyang office duty? So ganun lang yon. So legal question naman niyan or reasonable question. May primary law, the established supreme law of the land, bakit ma-restraint ng isang policy or ng isang house rules ang isang duly elected person ng Pilipinas to hold an office or to continue performing his duties and obligations, duties and responsibilities as a duly elected person. So pangalawa na natakil ko rito is the Proclamation 2695, which is the Philippine Independence under the MacDapi Act na issued by President Harry S. Truman. Tapos in the other laws pa, yung the Third Republic pa, yun yung mga ganung bagay. So marami-rami ho. If you have any questions, queries with regards dito sa topic na tinakil ko, you are free to post any comment suggestions in the comment section down below, and with the help of God and with the resources na meron tayo, pwede ho yun nating itakil yan. So napasok ko rin pala ngayon yung sa vocabulary is the malfeasance, misfeasance, nonfeasance, and other related laws pa na aking nabanggit. However, hindi ko man na-cite, nandito man yung iba sa loob ko at nandyan sa mga libro. So salamat ng maraming salamat sa inyo, at nawa yung aking pagpe-Facebook Live ay nakapagtulong sa inyo sa anumang mga bagay na inyong iniisip o nais ninyong itanong. At may tatanong pa, we welcome mo kayo. Mag-post kayo sa aking comment section down below, and to my English speaking subscribers, you can post it. And to those who said na sa previous ko na mga comment doon sa English channel doon sa Amerika, marami ho. So next time na lang muna kasi medyo napahaba-haba na. So again, to God be the glory in Christ Jesus with the Holy Spirit. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Again, start the day right, do things right, end the day right. Start with your right hand, right foot. Mind sharpener, start with your right hand, right foot. Labas-pasok ng pito, akit baba ng hagdan. Pagsuot ng damit, everything start with your right. It will constantly remind you to sharpen your memory, to do things right, end the day right. Start with your right hand, right foot. Yun na yun. Sa mga simple tips iyan. At salamat sa Diyos. Ang karangalan po ay sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. To God be the glory in Christ Jesus with the Holy Spirit. This is your host, Jesus Uglang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. This is your host, Jesus Uglang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.